Amen. Please remain standing. Amen. Thank you, Brother Willie. And good morning. I hope ngayong umaga, mukhang madilim ang paningin ko ngayon. Ngayong umaga ay masaya po tayo sapagkat nasa bahay-sambahan po tayo. Amen? Amen. At maganda ho yung panahon. Binigyan tayo ng magandang panahon ng Panginoon ngayon sa ating maagang pananambahan, no, ngayong umaga, and makulimlim pero walang ulan. Maganda naman yung clouds, mga kapatid. And ako'y naniniwala na ito'y magbibigay sa atin ng magandang pakiramdam, no, habang nasa loob tayo ng bahay-sambahan at malaya tayo mga kapakinig ng salita ng Diyos, hindi tayo may istorbo ng paypay. All right, hope you're ready. Amen? At salamat sa Panginoon na tayo dinala ngayong umaga sapagkat meron tayong magandang usapin sa ating Sunday School, mga kapatid, which I believe everyone needed. No? At ako po'y naniniwala na ang bawat isa ay kailangan po ng wisdom, lalong-lalo na po sa larangan ng financial. No po? At importante po yan. At sabi ko nga sa inyo, ang dami kong mga kina-counsel na hindi lamang po taga-Pilipinas, kundi maging sa taga-ibang bansa patungkol sa money matters. Pero salamat sa Panginoon na nakakatulong po tayo. Okay? All right, so if you have your Bibles now, I hope you're ready. Amen. All right, if you have your Bibles now, you turn your Bibles in the book of Deuteronomy. Now, meron tayo dyan palaging binabasa, mga kapatid, sa aklat ng Deuteronomy. And that is in chapter 8. If you can remember the passage or the verse, then talagang ibig sabihin, may pinakikinggan kayo or meron kayong natatandaan. What do you think? What verse? Verse 18. Yeah, you're right. Yung iba sa inyo, kaya sabi ko sa inyo, tatandaan nyo yan guguhitan nyo. Para pagka binuksan nyo yan sa bahay ninyo, mabubuksan nyo, ito yung didiscuss ni Pastor. So at least may knowledge na kayo tungkol sa bagay na yan. Okay? All right, you with me? All right, yung mga walang Bibles, just look up to the screen and meron kayong makikita dyan sa screen. Deuteronomy chapter 8, verse number 18. Okay? Now, kung kayo naman ay may Bibles pero hindi nyo kayang hanapin yung Deuteronomy, you close your Bible, just look up to the screen. Okay? All right. Is everybody okay? Okay, all right. Verse number 18. But thou shalt remember, para lamang po, mamaya babalikan ko yung verse number 17 para makita nyo yung context, okay? Now, but thou shalt remember the Lord God, or the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant, which He sware unto thy fathers, as it is this day. Okay? At ipagpapatuloy po natin yung ating aralin about aligning our finances, no? Realigning our finances. At yung iba naman, nandun na, sabi ko sa inyo, nandun na kayo sa problema na gano'n, at least meron kayong chance na ma-realign. Yun namang wala naman at di mo kayo nakaranas sa ganon, I believe, ay iiwasan na po ninyo ito. May iwasan nyo na, may ingatan nyo na hindi kayo mapahamak pagdating sa, o magkaroon ng problema pagdating sa finances. Okay? Alright, tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po ito, na patuloy po na magbigay ng liwanag sa bawat isa, lalong-lalo na po sa larangan ng finances, Panginoon. At nakikita niyo po ang problema ng bawat isa, nakikita niyo po, Panginoon, na kung ano ang naidudulot po ng pananalapi, problema sa pananalapi, na malaking problema na nagiging sanhirin po ng pagkakagulo sa loob ng tahanan. Kaya, Panginoon, bigyan niyo po kami ng mensahe na magbibigay ng liwanag at direction sa amin po, Panginoon, upang makita po namin, Panginoon, ang kagandahan
ng buhay namin bilang pamilya at hindi po namin makikita itong problema sa pananalapi, Panginoon, magiging sanhi ng kaguluhan sa aming tahanan. So please use me and forgive us, Father, for our shortcomings and cleanse us from all unrighteousness. And also, I pray to please take care of those who are still coming in at makarating po sila ng malahati at makasama po namin sila sa pananambahan pong ito. Ito po ang aming dalangin para salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. May be seated in the presence of our God. Okay? Now, meron po akong unang-unang pambungad na katanungan sa bawat isa. No? At gusto kong makita niyo po yung facts, no? yung pangkasalukuyan, yung talagang kalagayan po natin ngayon. Okay? Now listen, is everybody listening now? Pay attention please. Okay. Now, importante po ito kasi yan po, kung napapansin nyo, lagi ko po ito sinasabi rito sa church. No? Always accomplish your purpose when you come to church. Now, bakit ko po sinasabi yan? Hindi po tayo pumunta rito sa simbahan para lamang po, mga kapatid, ay for the fellowship or just for traditional routine. No, hindi po ganon. So pupunta tayo sa church para matuto po tayo. And I believe, mga kapatid, na meron po tayong mga natutunan sa loob ng simbahan na hindi po natin natutunan sa labas. Okay? Now, paulit-ulit na sinasabi ko po sa inyo na ang simbahan is an educational institution. Dito, inu-educate tayo, and the good thing about the education or church education is a biblical education. Alright? Kayo ba nandiyan sa likod? Okay kayo? Maliwanag ako sa inyo? Alright. Now, ayokong masayang ang sinasabi ko po rito sapagkat sa katulad sinabi ko po sa inyo, marami tayong natutunan sa loob ng simbahan na hindi po natin natutunan sa labas. Alright? Please pay attention now. Okay? Alright, kayo na sa taas. Ready? Alright, hope you're ready. No? Seryosuhin po natin ito pag sinabi natin ready. Okay? Now, if you can notice, mga kapatid, problema daw ng ating bansa is poverty. Okay? Now, titignan po natin ang mabuti ngayon at meron akong mga ilalatag lamang po sa inyong ilang points dito para pagbulay-bulayan ninyo pagka kayo'y nakauwi na. Okay? I don't want you to miss this. Okay? And meron lamang po akong katanungan ngayon. Okay? Kasi sa nakikita po natin ngayon, maraming mga kabataan ngayon na they have the energy but they don't have the wisdom. Okay, ulitin ko. Kaya pag pumunta tayo sa simbahan, mga kapatid, huwag ho nating sasayangin. Kasi dito sa simbahan ay binibigyan po tayo ng wisdom. Binibigyan tayo ng kaalaman, yung kaalaman na yun, yan yung ating wisdom. And yan ay nanggagaling sa Biblia. Sabi ko nga sa inyo, ang kagandahan, kapag ka nasa church ka, ang pagkakaiba ng church education is Bible education. And Bible education, tandaan po natin, the Bible is the Word of God, and the Word of God is, of course, from God. It's the wisdom of God. It's the mind of God. Amen? Now, lahat na binabasa, katulad ng binasa natin po ngayon sa Deuteronomy, ito yung maliwanag na tinutukoy ni Paul kay Timothy na all Scripture is given by inspiration of God. In other words, ito po ay approved ng Diyos at kasama ng Diyos doon. Pag in-apply mo yan, kasama mo ang Diyos yan. Okay? Now, here's the problem in our society right now. Okay? Marami tayong mga young people, marami tayong mga young, not just young people, maybe young couples, or if you consider yourself still young, you still have the energy, but the question is this: do you have the wisdom?
Do you have the wisdom on how to handle, how to manage your finances? You see? Do you have the wisdom on how to earn and make money? You see? So makikita nyo, kapatid, habang bata ka pa, you have to admit, okay? Makinig na mabuti. Now, sa tanggapin natin sa India, eto po ang totoo niyan. Pupunta tayo sa school, pero hindi sapat yung kaalaman na binibigyan ng school. Everything na nasa school, natanggap natin yung basic. Basic lamang mga kapatid. For example, natututo tayo ng mathematics, natututo tayo ng English and other subjects, mga kapatid, lalong-lalo na pinili natin, na gusto natin kuhanin doon sa professions natin. But do you have the skill, do you have the wisdom on how to manage your finances? Mga kapatid, sa amin natin sa hindi, marami hong mga educated na galing sa labas, broke sila ngayon. Come on, talk back to me if you can. Okay, why? Because they don't have the wisdom or they lack wisdom. Now, listen, ito ang dapat tanggapin natin. If you're young, you might be and have enough energy, but you are lacking wisdom. You lack wisdom. You see, kapag bata ka pa, may energy ka, pero less wisdom. Ito ngayon, I don't know kung paano mo tawagin yan, pero ito ang totoo. Kapag ka ikaw naman ay tumanda, you have the wisdom, but you lack the energy. Parang hindi gaano nakukuha ng iba. Okay? Habang bata ka pa, you have the energy, pero you lack wisdom. Pero pag tumanda ka naman, you have the wisdom, but you lack the energy. Both ay kailangan po natin sa pamumuhay natin. Now, saan mo ilalagay yun ngayon? Eto na yun ngayon. Kasi if you are young, and you have the energy but you lack wisdom, ano gagawin mo? You have to seek wisdom. Di ba? So, kapag ka ikaw naman mga kapatid ay matanda na or you're in the age na sasabihin natin na mahina na, okay? You don't have the energy but you have the wisdom. Paano mo naman yung gagawin yan? Ano naman ang gagawin mo dun ngayon? See that? So, sana mailagay natin, pag mapapagkasundo natin itong dalawang ito, mga kapatid, may maayos tayong buhay. Di ba? Bata ka pa. Wala kang wisdom or kulang ka sa wisdom, but you have the energy. Anong gagawin mo? Ngayon, wala ka namang energy kasi matanda ka na, mahina na, wala ka ng energy, pero you have the wisdom. Ano naman dapat ang ginawa mo? Yeah? So, itong mga bagay na ito, dapat mag-harmonize ito, mga kapatid. So, yan ang gagawin natin. Meron lamang po akong ilang i-explain sa inyo rito based on the biblical, based on the biblical statement ni Moses. Okay? It's a godly statement, but it's the wisdom of God. Even the Apostle Paul, meron po siyang ganon. Isn't it interesting, mga kapatid? That's reality, kapatid eh. You see, ang dami ngayong mga kabataan. May energy sila, pero wala naman silang kaalaman. Oh. May mga tumanda naman, maraming kaalaman, pero ang problema naman, mga kapatid, wala nang lakas. So, saan natin ilalagay yung sarili po natin? All right, let's go back to the Bible, mga kapatid. Let's go to the book of Deuteronomy, chapter 8, verse number 18. Now, in verse number 17, para maunawaan po natin yung power na tinutukoy dito, let's go to verse number 17. And thou say in thine heart, my power and the might of mine, or mine hand, hath gotten me this wealth. You see, so anong tinutukoy dito? Yung sinasabi ng tao na meron siyang kakayanan.
You see, meron siyang energy, kapatid. Meron siyang energy. Pero kapatid, ang lahat ng mga bagay na ito, hindi sapat. You see, hindi sapat kasi nawawala ito eh. Makikita niyo mga kapatid, katulad pinag-aralan natin, babalik ko lamang kayo ng konti doon sa pinag-aralan natin nung nakaraan. Di ba may mga tao, alam naman nila kung paano kumuha. They have the energy eh. Pero makita nyo, hindi nila alam kung paano at paano bigla na lamang nawala yung kanilang pinaghirapan. So they don't have the wisdom. You see? Now, sa verse number 18, makikita natin, kanino nang gagaling yung power to get wealth? Sa Diyos. Hindi po sa tao. As long as na hindi po natin nire-recognize yung power ng Diyos, na ang power ng Diyos siyang magbibigay sa atin ng wisdom, you see, that's a wisdom from God on how to make or get wealth, you see. Now, anumang hawak po natin, hindi natin pwedeng i-consider na kayamanan po natin yan. Now, basically kapatid, na makikita po natin ngayon sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. You see, they are using their human power to acquire wealth. You see, by their own power, by their own authority, they're abusive sa kanilang authority, kapatid. Pero makikita nyo ngayon, nasaan ngayon yung kanilang pinagmamalaking kayamanan? Kita nyo? Ako yung nagpapasalamat sa Panginoon na ang kanilang kayamanan, ang kanilang pera ay at least sila mismo ang nagsasabing basura. Diba? So, ilang kahon-kahon na basura yon mga kapatid. Pero talagang basura lang talaga nangyari. Kasi wala na sa kanila eh. See? So ngayon, makita nyo, billion ang pera po nila. Pero nasaan sila ngayon? Nagtatago. See, wala na sila doon. Nagtataguan ang pera nila. See? Now, why is that, mga kapatid? I believe there's only one reason kung bakit ganon. Hindi yung kayamanan na galing sa Diyos. Sapagkat ang kayamanan na sabi ni David, ang kayamanan na galing sa Diyos, sabi ni Solomon, ay wala hong kapighatian. See? Walang kalungkutan. Hindi nagdudulot ng kalungkutan. And you see, so what is the power here, mga kapatid? Notice what the Bible says here. But thou shalt remember the Lord thy God. You see, now in verse number 17, nakakita po tayo dito ng tao, mga kapatid, na siya nagsasabing, ako ang dahilan kung bakit meron akong ganito. Ako ang dahilan kung bakit may kayamanan ako. Ako ang dahilan. Ako ang gumawa nito. Ako ang gumawa nito. So wala ang Diyos. Yeah, nakita nyo? Pero ang maliwanag dito, mga kapatid, is this. Remember the Lord thy God, sabi ng Panginoon. Okay? Sabi ni Moses, remember the Lord thy God. For it is He, Diyos, that giveth thee power to get wealth. Giveth thee power to get wealth. Ano yung power? The power here, mga kapatid, was referring to the energy and the wisdom. You see? Now, hindi po ito tinutukoy ng Panginoon dito na bubuksan niya ang langit at pauulanan ka ngayon ng pera. Sapagkat alam naman po natin, obviously, na may iba't ibang currency po tayo. No. But, yung bigyan tayo ng Diyos, ng energy, at ng wisdom, kapatid, that is something. That is something. You see, kaya nga mga kapatid, eto kung paano natin ibabalance itong kapatid. You see, tapusin lang natin yung talata. Alright, let's go to the passage, mga kapatid. Thou shalt remember the Lord thy God. You see, God must be there. Okay? Dapat yung presensya ng Diyos ay nandyan. Sinasabi ko sa inyo, if you can remember that, as long as God is visible, blessings are what? Say it louder. Available. Okay? Now, so makikita natin, Diyos ay dapat nandiyan. And then he said, for it is He that what? Giveth thee power to get wealth. Remember the power to get wealth. Ano yung power was referring to? The energy and the wisdom. Okay? Now, that He may establish His covenant which He sware unto thy fathers, as it is this day. Okay?
he was referring to the promise to Abraham, but sabi niya, hindi nawawala yung promise na yun. Hanggang ngayon. During the time of Moses. Which I do believe, mga kapatid, that even at the time of the Apostle Paul, sinabi yan ni Paul. Ano sabi ni Paul, mga kapatid? But my God shall what? Are you familiar with the passage? Come on, talk back to me if you can. So, sabi ni Paul, but my God shall what? Supply. So God is able to supply. You see, He's got the power to supply. Kapatid, what do you think sa panahon natin ngayon? You see? Now listen, kung ang Diyos na pinaglilingkuran ni Moses is the same God na pinaglilingkuran ni Paul, kapatid, it's still the same God na pinaglilingkuran natin ngayon. Thus, totoo ang sinasabi ng Panginoon na I am the same yesterday, today, and forever. You see that? Now, so kaya mga kapatid, sana makita po natin ang katibayan ng salita ng Diyos. Okay? Ang katibayan ng salita ng Diyos para ma-prove natin na ang ating kalagayan ngayon is under pa rin tayo ng sovereignty ng Diyos. No, as long as we are under that, yung soberenya ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, then we have no problem. Ang kailangan lamang, mga kapatid, ay magsumunod tayo, sinasabi ng Biblia. Na maliwanag sinabi dito, mga kapatid, na He will establish. It's a promise, kapatid. It's a promise. Okay? It's a promise. You see, the Bible, you've got to believe, you've got to be convinced that the earth, the Bible says, God said, the earth is mine and the fullness thereof. The gold is mine. The silver is mine. Everything that is in the earth is God's property. But listen, ito'y God's property, ito'y pag-aari ng Diyos, pero pinapangako ng Diyos na willing siyang ibigay sa atin. So ano lamang ang kailangan natin, mga kapatid? Ang kailangan lamang natin ay matuto tayo, makuha natin by God's wisdom, not by our own wisdom, but God's wisdom. Kung paano natin makukuha yung pangako ng Diyos. Do you believe that God is true with His promises? Oh yeah. Yeah. Kung totoo ang Diyos, kapatid, ang problema na lamang po natin kung paano natin kukunin yun. You see? Now, kinakailangan mag-abide tayo, sinasabi ng Panginoon. Maliwanag po ba ang pinag-uusapan natin? Alright. So here's the thing, kapatid. So, kaya nga po, kaya tayo pupunta sa church, para po ma-fill tayo ng wisdom ng Diyos. Because that's what we need. Young people, you have the energy, but you lack wisdom. So what do you need? Ang problema naman po ng mga adults ay kung may wisdom tayo, habang tumatanda tayo, we have the wisdom, pero hindi ho natin ginamit yung energy natin to acquire. You see that? Kaya ano ho ang nangyari? Okay? Ang nangyari ho, mga kapatid, lumipas na ang panahon hanggang sa tayo magkaroon ng 60, naging 60 years old tayo, wala tayong na-establish. Kaya ang tawag natin, tayo na mismo ang nagbibigay ng title sa sarili natin na mahirap lang kami. Poor. But do you understand? Let me give you the first principle, mga kapatid. Poverty is not the lack of money, but poverty is the result of unproductivity. Did you get that? Let me say this one more time. Okay? Poverty is not the lack of money. But poverty is the result of unproductivity. Bakit po? Tingnan niyo mabuti. Tumanda tayo na wala tayo. Poor tayo. Bakit? Hindi tayo naging productive. Hindi natin ginamit yung energy. You see, now listen, everybody heads up. Kapatid, sana itrato nyo na pastor nagsasalita sa inyo, okay? Huwag kayong masasaktan pag sasabihin ko ito sa inyo, mga kapatid. Okay? Maraming naghihirap hindi dahilan sa gawa ng ibang tao, kundi naghihirap siya sapagkat hindi niya ginamit yung kalakasan niya. He's got the wisdom. Now, listen, pupunta tayo, kasi po, lumaki tayo sa simbahan na puro na lamang po tayo. Pag pumunta tayo sa simbahan,
pumasok tayo sa simbahan na ang ginagawa lang natin, mga kapatid, sumusunod tayo sa tradisyon ng reliyon. Pero there is nothing na pumasok sa isipan natin, mga kapatid, na sana nagkaroon ako ng kaalaman pagtungkol sa paghahawak ng pera. Bakit naging unproductive tayo? Kulang tayo sa ganito. Or, nag-decide tayo, inilagay natin ang sarili natin na hanggang dito na lamang ako. Hindi natin ginamit yung energy na dapat dalawa po ito, mga kapatid. Okay? You've got to have the energy and the wisdom. Young people, while you have the energy, you must acquire wisdom. Kaya huwag kayong pupunta sa simbahan na basta lang kayo pupunta sa simbahan, pumorma lamang, at pupunta kayo sa simbahan para lamang sumunod sa tradisyon na parang gusto ko kasi pumunta sa simbahan. No! Pabayaan niyo yung iba na ayaw matuto. Ikaw mismo sabihin mo, gusto ko matuto. Gusto kong matuto, gusto kong magkaroon ng kaalaman. Habang bata pa ako, ano sinasabi ko lagi sa mga kabataan? Dapat at the age of 24, established na kayo. Dapat at the age of 24, dapat meron na kayo. Hindi na kayo umaasa ng pang-load sa magulang ninyo. Eh ngayon kapatid, magka-40 na, umaasa pa sa magulang, nakasandal pa sa magulang. So sad. Noong araw kapatid, ang 18 years old na lalaki talagang binata na, nagsisikap na. Nagbubuhat na po yan ng isang kabang palay. So you understand? Nagtatrabaho na po yan sa sakahan. Mayroon ng ginagawa yan. Pero ngayon, kapatid, tinan niyo mabuti. Wala. Sabi ko nga, maging sa mga missionaries po natin, sinasabi ko, pag-aralan niyo mabuti, tinuro ko sa kanila kung paano mag-set sila ng goal, paano maabot yung goal. You see, so in 3 years, may mangyayari. Hindi yung 10 taon ka na, pagmamalaki mo na 10 taon ka na, naging faithful ka sa 10. 10? So, hindi po yan sa paghuhusga, mga kapatid. But there must be something na hindi mo ginawa. There must be something na maaaring nag-fail ka doon. Saan ka nag-fail? You see, sasabihin na, no, wala kasi kaming pera, kapatid. Galing ako dyan eh. Bago nagkaroon ng ganitong gawain, kapatid, hindi ko lang naranasan mangutang. Kasi para sa gawain ng Panginoon. Pero alam ko maglakad. Alam ko mag-soul winning na alam ko maghanap ng mga taong wala pang Kristo sa buhay nila kahit naglalakad lang ako, kahit walang motor, kahit walang bisikleta. So, you understand that? Ngayon, mga kapatid, parang hindi ka makakahanap ng tao pagka wala kang sasakyan. See? You understand that? So, what I'm trying to tell you is this. It's not the lack of money that causes your poverty. It is your unproductivity. Kunti lang ang mga sumasang-ayon sa akin dito. Pero kung tatanggalin nyo ang kamay ninyo sa kilikili ninyo at ilagay nyo yan sa trabaho, see, kamakailan lamang, I think Friday. Again, you understand, I'm a pastor. Nagsasalita ako para makatulong, mga kapatid. May sinabihan po akong missionary natin. Sabi ko, laki-laki ng lupain natin dyan kung nasaan ka. Pero wala mo lang ako natatandaan na may binaba ka na isang piling na saging. Samantalang ang tagal ko ng sinabi sa inyo na magtanim kayo dyan sa paligid. At yung tanim nyo sa paligid, yan ang magsasabi na inaalagaan nyo ang lupa. See? Nagpaalam sa akin, mag-aasawa na. Kawawa naman yung mga pangasawa niya. Yung lupain, hindi niya maalagaan. Paano kaya yung asawa niya? See? So you understand what I'm saying, mga batid? Young people, bigla yata kayo nag-pray. Heads up, heads up. Make yourself productive. Listen, that is exactly the purpose of God in your life. Make yourself productive.
Because the reason why you are poor, pag sinabi pong poor, short-handed yun. You see, hindi ginagamit ang kamay. Tanggalin nyo yan sa kilikili nyo at tanggalin nyo yan sa gadget ninyo. Ilagay nyo yan sa trabaho. See? Akalain nyo, sabi ng iba, church kayo ng church, hindi naman kayo pakakainin ng church. Sinong magulang na nagsabing, text ka ng text, makakain mo ba yung text? O wala pa nagsabi ng ganun eh. Pero pagkatungkol sa church, binabanatan ng church. See that? So, listen, poverty is not the lack of money, but poverty is the result of unproductivity. Just make yourself productive. Now, saan nanggaling mga kapatid ang productivity? All right? Wisdom. You've got to have something to do. See that? You've got to make yourself busy. All right? Second principle. Poverty is not just simply the absence of money, but it is often the outcome of unproductivity and the lack of creativity. You see, lack of money, it's the outcome of unproductivity. Hindi ka nagtrabaho, hindi mo ginawang productive yung sarili mo, and the reason is you're not creating anything. You see that? So lack of creativity. You see? So tandaan niyo po mga kapatid, this is very important. Okay? Yung pagiging creative mo, ano yung naiisip mo? Look at this. Ito yung maganda mga kapatid. Pagdating dito sa bagay na ito, tingnan niyo sabi ng Biblia, the Bible is telling us, na sabi ng Biblia, the power, God has the power to give us, God is the person that give us the power to get wealth. You see that? So bibigyan niya tayo ng wisdom, bibigyan niya tayo ng energy, mga kapatid. Now, saan natin ginagamit, kapatid, yung atin pong wisdom pagdating sa pera, kapatid? Paano natin ginagamit yan? You see? So paano natin anong iniisip natin patungkol sa pera natin? You see, imagine kung ilang mga tao, mga kapatid, ang umaasa lamang ngayon sa kanyang sweldo. Listen now, pagka ang sweldo mo ay maliit, huwag kang umasa ng malaking pamumuhay. In fact, doon nagkakaroon ng problema, mga kapatid. Kaya lagi tayong gutom, lagi tayong kulang, lagi tayong may problema pagdating sa pananalapi. Kasi alam nyo naman na ang sweldo nyo, mga kapatid, ay 600, pero gusto nyo mamuhay ng 1,600. You see? So meron na kayo kaagad deficit na 1,000. So nakikita niyo po yan. Yan ang problema. So, makikita natin lahat ng ito. Mamaya, ibababa ko po ito mamaya, mga kapatid, sa ganitong klaseng, bibigyan ko lang kayo ng ilang mga prinsipyo. Tapos sa tatlong prinsipyo na ito, makikita niyo kung saan tayo nagkukulang. Alright? So you have to create. Dapat magkaroon po tayo, mga kapatid, ng mindset, ng wisdom, kung ano ang gagawin po natin sa sweldo, mga kapatid. Okay? This is very important topic, mga kapatid, na dapat bibigyan po natin ng magandang impact sa buhay natin o magandang attention sa buhay po natin. Okay? You have to create. Yes, meron kang sweldo na ganito, pero anong naiisip mo tungkol doon sa pera? Okay? Tungkol sa pera. Anong naiisip mo doon sa bagay na yon? Okay? Now, so, makikita natin na dapat nating mabigyan ng pansin. Kasi sabi ng iba, kaya ako ganito na lamang kasi ang sweldo ko maliit lang. Alright? Now, kasi ganito lamang na ano ko talaga ang hanap ko. Ito lamang hinahanap ko, ito lamang resulta ng pinagpaguran ko. Now, let me give you a point, just sinasabi na madalas natin sabihin yan, madalas natin gawing excuse yan, mga kapatid. Okay, here it is. It is not your salary that makes you rich. It is not your salary that makes you
rich. It is the system of your salary, or it's the system your salary enters into. Okay? That makes you rich. Okay? Now, saan pumupunta? Saan mo dinadala yung iyong pera? Kahit na malaki ang pera mo, kung wala kang system, kung wala kang pamamaraan, hindi ka nagki-create, hindi ka creative. You see, basta lamang aasa. Alam niyo yung iba, eto ngayon problema. Susweldo yung lalaki. Pag sweldo ng lalaki, ibigay sa babae. Bahala ka na ha. That's it. Parang, ang alam lamang natin sa bahay natin is, akong lalaki, ako maghahanap, pagkatapos ko mahanap, bibigay ko sa iyo, bahala ka na. Napag-usapan niyo ba kung meron kayong dapat i-save at saan pupunta yung pera? So again, mga kapatid, huwag mong hintayin na magkaroon ka ng malaking sweldo para sabihin mong mayaman ka. Kahit malaki ang sweldo, napag-usapan natin yun noong nakaraan, mga kapatid. Kaya nga yung may mga malalaking sweldo, yung may malalaking pera, may malaking extra, hindi sila nagbabudget kasi ang buong akala nila, sobra-sobra ang kanilang pera. But before they know it, wala na silang pera. Bakit? Hindi sila nagbabudget. Wala silang system. You see? So ano ngayon ang kailangan natin, mga kapatid? Put a system. Lagyan natin ng system yung ating pera. You see, pagka walang system yung ating pera, kapatid, hindi natin alam kung saan pupunta yan. Mamaya explain ko pa ho yan sa inyo. But sasabihin ko lamang po sa inyo, kapatid, huwag kayong mag-atubili na maglagay. Kahit na maliit ang pera ninyo, kahit maliit ang sweldo ninyo, you've got to put system in it. Listen now, system is not for rich people. System is not for rich people, but system is for the wise people. You see, did you get that? Hindi, wag mo nang hintayin na maging mayaman ka para lagyan mo ng sistema ang pera mo. No. If you are wise, you will put system. Alright? Now, so sabi ko, kinakailangan na mabigyan natin, maging creative tayo. So it's not just being productive. Maraming productive, pero pagka wala ka, hindi mo nakikreate at hindi mo alam kung saan mo papapasukin yung pera mo, saan mo gagamitin yung pera mo, kapatid, mananatili ka pa rin na waldas. So that's the problem. That's why, maya-maya, makikita niyo, we're just meeting our ends. Salamat naman, nabuhay tayo sa loob na isang buwan na ito. Hindi ganyan ang plano ng Diyos. Mamaya sasabihin ko yan sa iyo sa mensahe. Okay? Now, minsan lang, tuwan-tuwa tayo na nakaraos tayo, nakabayad tayo ng kuryente, nakabayad tayo ng tubig, at hindi tayo nagutom. Pero, hindi ba tayo nakakaramdam ng kapaguran sapagkat paulit-ulit na lamang, inuulit lang natin yung cycle, pagkatapos ng isang buwan, same cycle na naman ng February, and then same cycle, ngayon ano na, magtatapos ng September, papasok na tayo sa October, kumakanta na si Marichan. Ngayon, anong nabago sa atin? Wala. Inuulit lamang natin, mga kapatid, yung alin, yung nangyari nung nakaraan. Nung nakaraang August. You see? So, paulit-ulit lamang. Walang nababago, mga kapatid. Bakit? Hindi tayo nagki-create ng idea. See? Yan ang sinasabi ko rin sa mga pastors, sa mga missionaries natin. Create, do something. Huwag kayong tumigil hanggat hindi kayo nakakakita ng miracle ng Diyos sa ministry ninyo. Pagka wala kayong nakitang miracle ng Diyos sa ministry ninyo, mabuboard kayo. Bored kayo sa ministry ninyo. Tapos may makakaisip na lamang kayo ng pag-quit. Sabihin nyo, ang hirap ng ministry. Sino nagpahirap ng ministry? Diyos? No. Same thing sa buhay po natin. Diyos, hindi pinahihirapan tayo ng Diyos sa buhay na ito. Kaya tayo naghihirap because of what? Unproductivity. At hindi tayo creative, mga kapatid. You see? So isipin niyo po, you're silent right now. But are you learning? Yeah. So that's it. So makikita niyo, mga kapatid, poverty is not the lack of money, but lack of unproductivity or the result of unproductivity.
Number two, poverty is not simply the absence of money, but it's often the outcome of unproductivity and lack of creativity. All right? Third, money is the byproduct of value. Okay? And value comes from productivity. Tandaan niyo po yan. So kung wala ho tayong productivity, kung hindi po tayo nagpo-produce, kapatid, walang value, kapatid. Wala lahat ang ating ginagawa. Now, productivity is the ability to use your skills, time, and resources effectively. Okay? How do you use your resources? How do you use what you have in your hands? Okay? Now listen, it doesn't matter. We're not talking about the amount here, kapatid. Hindi natin pinag-uusapan yan. You see, now listen, kaya nga sinasabi ko to sa mga young people lagi, sa nakakasama ko doon, sa mga kapatid, maging yung mga nandito, napakapalad na mga, sabi ko, obserbahan mo lamang yung mga nagtatrabaho rito eh. Sabi ko, nung nandoon ako sa Ramos, sa mga nagtatrabaho doon, mga kabataan, obserbahan nyo kung anong ginagawa ninyo. Obserbahan nyo kung anong ginagawa ni Ronel, anong ginagawa ni Rafi, anong ginagawa ni Alex, anong ginagawa ni... alam niyo po ba yan si Brother Ben Biadang? Wala na ho ngayon yung father po ni Brother Bernard, tatay niya. Siya po ang nagturo dito sabihin natin basic electricity. Basic lang eh. Alright? So, tinuruan niya po si Brother Eugene Quintana. Okay? Si Brother Eugene Quintana, nagtuturo po ngayon sa college. May mga natuto. Isa na po dyan, si RJ. Okay? Si RJ. Ngayon, marami na naman po, hindi lamang po si RJ. Ang dami na halos. Doon ang pinakambata na nasa Ramos ngayon, electrician po natin, si Aaron. I think he is only 19 years old. Pero nagkakabit na po siya ng electrical, nag-wiring na po siya. You see, mga kung ilang kabahayan na rin po ang nasunog, mga kapatid. But, no, he's okay. You see, now marunong pag sinabi yung kabitan mo ng ganito, ganyan. So just imagine nang galing lamang sa isang skill. Now, what I'm trying to tell you, mga kapatid, productivity, dyan po nang gagaling. Productivity is the ability to use your skills, your time, and your resources. Now, listen, young people, o kahit na po hindi young people, gaano natin gamitin yung time po natin? Sa totoo lang. Ito lagi sinasabi ko sa mga full-time eh. Kung yung kilos mo kaya ngayon at yung ginagawa mo ngayon, sa labas yan at mag-aasawa ka, palagay mo nga kabuhay na ng asawa yan. Honestly, young people, makinig kayo. Yung hilig nyo sa format, puro yabang, magagaling kayo mag-amen, malakas kayo, magkala mo talaga magandang tindig. Kahit patay na daga, hindi nyo kayang maitapon. Yeah. So you have to change your mind. You have to change your mind. Make yourself productive. Use your time. Lahat po tayo may time eh. Di ba? Lahat tayo may time. Lahat tayo may resources. See? Alam ko yung iba, may mga adults nga po rito, mga kapatid. Nag-aalkansya pa hanggang ngayon. Alam mo kung bakit? Para sa yung alkansya nila? Para sa mission. Pero sino sa atin nag-aalkansya, nagsisave dito talaga intentionally para sa mission? Tapos, pero may mga reason tayo, hindi ako makapagbigay, wala akong pera eh. If that would always your reason, kapatid, no, kailanman hindi ka magiging productive. And because you can be productive, ano mangyayari mo, kapatid? It will bring you to poverty. Because poverty is a result of unproductivity. Iniisip na niya, may pag-asa pa kaya ako?
Masisipagan ninyo. Stretch. Banatin niyo yung mga veins, yung mga ugat-ugat ninyo dyan, mga nerves ninyo. See? Now listen, sa mga tumatanda, kapatid, maybe you're losing your energy, pero wag na naman kayo maghintay ng kamatayan. You see that? Do something. Kaya marami tayong excuses, kapatid, na hindi ako makapagbigay, ganito, ganyan, ganyan, because I'm poor. No. Your problem is not lack of money, but unproductivity. That's your problem. Okay? It is the byproduct of value, and value comes from productivity. You see? Now, ang problema ng tao, nawawalan po siya ng system. Anong system na ginagawa po natin sa pera natin? Listen to me now. If you cannot control yourself, pag binigyan ka ng Panginoon ng 10,000, how can you control yourself pag meron ka ng 100,000? So anong gagawin mo pag meron kang perang ganun? Ano kaagad ang nasa isip mo? Paano mo ngayon lalagyan ng system yon? You see, now this is very, very important, mga kapatid. Kaya, sinasabi ko po sa inyo, system is not for the rich people only, but it is for the wise people. Here it is. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa, kapatid. Okay? Isipin nyo na kung yung dagat, kapatid, kung yung dagat, yan na yung pera. Okay? Dalawang paraan para makuha mo yon. Pumunta ka doon, magdala ka ng balde na may tabo, tabuin mo, tapos dali mo sa bahay mo. Okay? Pera, hinahakot mo yung pera. Okay? That's one way. Or, that's a good way. Kaya, kukunin mo, tatabuin mo, dalin mo sa bahay mo. Maganda naman yun. Di ba? At least, nadadala mo yung pera sa bahay mo. Pero alin mas maganda? Let's see how wise you are. Okay? Yung isa naman, naglalagay ng pipeline. Ginawa niya, gumawa siya ng tubo mula doon sa dagat, papunta sa bahay niya. It will take time. Sa totoo lang, mga kapatid, mas madali, yung hahakot ka na, pupunta ka doon, kukunin mo yung balde, hakot na, lagay mo ng tubig, dali mo sa bahay. Pero yung gagawa ka pa ng pipeline, kapatid, matagal, maghuhukay ka pa, mag-i-install ka pa ng pipe. You see? It might give you, it might take 10 years or 5 years, 5 to 10 years, kagawa mo ng pipeline. Pero, pag nagawa mo naman yung pipeline, kapatid, kahit natutulog ka pa, dire-diretso na yung tubig. Kahit wala ka na doon sa dagat, tuloy-tuloy pa rin yung tubig mula sa dagat, papunta doon sa bahay mo. So you understand what I'm saying? Now, here's the problem. Ang problema natin ngayon, mga kapatid, ang alam lang natin yung unang pamamaraan pagdating sa pera. Hakot lang tayo ng pera. Pero pag tumigil tayong humakot, wala na tayong energy, wala na rin tayong pera. You understand that? Pag tumigil tayo, hindi ka pwedeng maupo eh. Pagka ikay naupo na, wala ka na, hindi ka na makakahakot, wala ka ng perang darating. Pero kahit ikay nakaupo na, pagka marunong ka, may pipeline ka, you see, mula dagat hanggang doon sa bahay mo, kahit nasa malayong lugar ka, nagtatrabaho yung pipeline mo. So you understand what I'm saying? So that is what we call system. Okay? Now, ang problema natin ngayon, hindi natin malagyan ng system yung pera natin. Sapat ang iniisip natin, ang naglalagay lang ng ganyan, yung mga mayayaman. No, system is for the wise men. Wise people. See? So where's the problem now, kapatid? Kaya tayo pulubi, hindi tayo nagki-create, nag-iisip, Kaya uso lang, hinahanap lang ng tao ngayon yung pinakang madali na humanap ng pera. Kaya ano ginagawa nila? Gambling. Chance, by chance.
You see, kapatid, listen now. Ang buhay ng Kristiyano ay hindi by chance. Everything, ang buhay natin is on purpose. Nabubuhay tayo, kapatid, sa pamamagitan ng purpose. Hindi by chance. I hope I'm clear. Alright? Now listen, kaya dapat po natin gawin, mga kapatid, lagyan po natin ng sistema yung ating pananalapi. Kaya sinasabi ko sa inyo, you must realign it. Hindi yung katulad na lamang na sapagkat siguradong may darating na ganito, ang iniisip mo na lamang ay kung paano mauubos ito. Diba? Sobra-sobra ito sa inaasahan natin. Pero sa totoo lang, mga kapatid, kung titignan natin ang pinakang-purpose niyan, mga kapatid, ilang percent ang naibibigay natin sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon pagka tayo binigyan ng pagpapala ng Panginoon? Ang alam lang natin is the 10%? No. I've realized, mga kapatid, every time na natanggap ako ng blessing dito sa church, na ibibigay ko sa church is 80%, not 30%, not 50%, but 80%. See? Now listen, it's not because I'm a pastor na marami kong inaasahan. No. Hindi ho lahat ng pastor ay ginagawa ko. Hindi ko sa nagyayabang, kapatid. I hope you understand that. Sinasabi ko lamang po sa inyo yung blessing ng Diyos at kung paano ako binibless ng Panginoon. You see? Hindi po ako mayaman. Nakatira lang ako sa isang lugar na walang bakod, mga kapatid. Walang second floor. Walang bakod. You see? What I'm saying is this. Okay? Nasaan yung yaman natin at paano natin ginagamit yung pagpapala ng Diyos sa buhay po natin? Mahirap bang i-catch up ito? Parang iniisip natin, ay, hirap yata makarating dyan, sinasabi ni Pastor. No. Very simple lang yan. Alright. Tapusin natin dito. Sa very popular at sa iba sa inyo, favorite verse nyo ito, mga kapatid. Okay? Alright, let's go to the book of Proverbs. Where do you think we're going? Huh? Chapter 3. You're right. Okay. Proverbs chapter 3. What verse? 5. Very simple, di ba? Anong pagod? Anong hirap ng pangunawa? Kinakailan pa bang pumunta tayo sa Bible school para maunawaan ito? No. Look at this. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, what? Acknowledge Him. Why? He shall direct your path. See, very simple. Kapatid, yan lamang ho ang sikreto. Now listen, kung doon sa chapter 8, verse number 18, God has the power to get wealth. Okay? Now, will you trust Him with your resources? So, nasaan yung problema natin, mga kapatid? Hindi talaga natin ina-apply. Nag-aalangan tayo na i-apply yung salita ng Diyos. Kaya sabi ko, lagi kong paulit-ulit na sinasabi rito, dapat maging totoo at buhay ang Diyos sa buhay natin. See? Now, ang problema natin is, pupunta tayo sa simbahan, kapatid, pero kulang. Hindi yung talagang fully pinagkakatiwala natin ang ating sarili, ang ating kaalaman, ang ating skills, everything sa Panginoon. Lalong-lalo pagdating sa larangan ng pananalapi, kulang tayo doon. So put system. Anong dapat natin matutunan ngayon, mga kapatid? Lagyan nyo ng system yung pera ninyo. Okay? Think about the budget and think about anong system? Sabi ko nga sa inyo, ang hirap ang problema kaya hindi po nagkakaroon tayo ng extra, hindi natin dinadala ang pera sa dapat niyang puntahan. Okay? Napupunta sa hindi tama, napupunta sa hindi maganda, kaya bumubulusok yung pera.
Mamalayan na lang natin, naubos yung pera, hindi natin alam kung paano naubos. So sad. Okay? Am I clear to you? Amen. All right. So, if you will put system in your money, that money will accelerate, or your system will accelerate your financial freedom. Okay? Makakatulong at, magkakaroon kayo ng freedom, kalayaan pagdating sa pananalapi, mga kapatid. You say, now listen, ang ayaw na ayaw natin ay yung maghirap tayo ng matagal. Ang ayaw na ayaw natin yung magtrabaho tayo ng matagal. You see, kasi mahirap po maglagay ng pipeline eh. Mahirap maglagay ng sistema eh. Mahirap magtrabaho. Yun ang ayaw na ayaw natin. Naiinip tayo doon. Pero mga kapatid, tandaan nyo, sabi ko nga sa inyo, gusto mo ba isang araw naubusan ka na ng energy kahit may wisdom ka? You see, naubusan ka na. Kaya ngayon pa lamang, mga kapatid, kayong mga kabataan, habang bata pa kayo, while you have the energy, catch up, kunin mo na kaagad, kunin nyo lahat ng wisdom na makukuha ninyo. Katulad ngayon, nakikita nyo, naririnig nyo ngayon sa Sunday School, naririnig nyo ngayon dito sa simbahan. Alright, anong ginagawa nyo sa wisdom? Huwag niyong iwanan sa kalsada. Huwag niyong iwanan kung saan-saan. Mamaya, lalabas kayo rito, limot niyo na uli yan. See? Pero ano yung dapat mag-strike sa buhay niyo? Ano yung dapat mag-impact sa buhay mo? See? So, kung paano mo gagamitin yung pera at saan mo dadalhin yung pera, pag-aralan niyo na ngayon. Inuulit ko, dapat mga kapatid, at the age of 24, 25, kabataan, established na kayo. Bigyan ko kasi ng halimbawa. Okay? So mapapansin niyo dito sa church natin, hindi ito katulad ng simbahan na sa tuwing election, may mga kandidatong tumatayo sa harap. Never. Sa pasimula pa lamang mga kapatid ng gawain ito, sinabi ko sa sarili ko, hindi ako mag-i-invite ng tao rito, mga sikat na mga personality para magkaroon ng tao rito. Para mag-attract ng tao sa simbahan. No. Ang attraction ko sa simbahan ito, sa pulpa sa pasimula, nang sinimulan ko ito, si Kristo. Pangalawa, salita ng Diyos. Kaya sabi ko sa Panginoon, Panginoon, bigyan niyo po ako ng wisdom. Maraming mga sikat na, or hindi masabihan natin sikat kasi hindi naman sila nagpasikat eh. Mga malalaking gawain sa Amerika, Jack Hyles, Lee Robertson, and marami pang iba. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, ituro niyo po sa akin kung anong ginawa ng mga taong ito sa inyo at gagawin ko rin sa inyo. Promise. Alam mo, prinsipyo ko nung araw, hindi ko iimbitahin ang mga politicians dito para magkaroon ng tao. Hindi ko pagmamalaki na nandito si Senator ganito. Hindi natin alam, baka mamaya flood control yan. Hindi siya Holy Spirit control. Kundi flood control. Alright? So, hindi ko gagawin yan. Ngayon, nasa isip ko? Magpapadami ako ng tao, kusang pupuntahin dito mga politicians na yan. Yeah. So, marami nagsasabi kung pwede raw pumunta rito during the election. Sabi ko, wala namang problema. Pumunta kayo rito, makinig kayo, maupo kayo, pero hindi ko bibigay ang oras ng simbahan para makapagsalita kayo. That's not the good place. This is not a campaign area. Lugar ito kung saan wino-worship natin ng Diyos. Akalain mo, pupunta sila rito. Pag pumunta sila rito, mga kapatid, depende sa oras na gusto nila. At pagkatapos nila magsalita, aalis na sila. Ano to? Paglalaruan nila yung simbahan? No way. No way. So, we do not allow yan. Marami mga politicians, marami mga pastors ngayon nag-involve dyan. Ang sabi nila, para ma-influensya niyo yung politics. Nagpatawa lang po sila. Ngayon, nandoon na sila sa politics. See? So, mga kapatid, you have to put this in your mind. Wala na kong ibang pinakamaganda, kundi tanggapin natin ang Diyos ay totoo, makapangyarihan ng Diyos, then magtiwala tayo, sinasabi sa Proverbs chapter 3. Trust in the Lord. All right? Am I clear to you? Did you learn something? Tandaan niyo mga kapatid, system is not just for the rich people, but system is for the
Say louder. Wise people. I hope I'm clear. Okay? Tumayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa aming pong natutunan. Salamat po sa aming napakinggan. Pagpalain niyo po ang lahat ng narinig po namin. Kayo patuloy na gumawa, Panginoon, sa patuloy po namin pag-aaral ng iyong salita. Please. In Jesus' name, Amen.